Greetings mga kababayan. Hariwa sa mga oras na ito, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ang ating pong pag-uusapan sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ng ating tagapagsubaybay. No? At, ah, at ang kanyang sulat ay may kinalaman again sa usapin na ito nga, nagpatayo ng bahay sila dun sa lupa ng may lupa. No? And then it turned out na nung later on ay siguro hindi nagkaroon ng magandang relasyon yung may-ari ng bahay at may-ari ng lupa. Siguro ay kaya sila ay maalis na doon, no? At gusto nang ibenta yung kanilang bahay, no, sa ibang tao. Pero ayaw daw nung may-ari ng lupa. So yun po ang buod ng kanyang sulat sa atin. But anyway, ano na lang po natin, no? Basahin na lang po natin ang kanyang sulat. Sabi niya, may tanong po ako, attorney, yung bahay po kasi namin, balak po naming ibenta sa ibang tao. Kasi ayaw na po ng may-ari na bilhin yung lupa, ng may-ari ng lupa. Ayaw naman po bilhin ng may-ari ng lupa. Ang problema, ayaw din po ng may-ari ng lupa doon sa gustong bumili. Paano po kaya ang magandang solusyon? Alright. So, yun po ang kanyang sulat po sa atin. So, una, of course, pinakamagandang solusyon po dyan is mag-uusap po kayo. Okay? At mag-reach out kayo sa bawat isa. Alamin ninyo kung bakit. And then, wala naman pong mawawala kung magandang po pag-usapan ninyo. Ngayon, kung wala na talagang solusyon sa inyong usapin, dito na papasok si batas po ngayon. Ano bang batas tungkol sa ganitong usapin? Ngayon, una, palagi nating sinasabi, di ba, marami kasi tayong mga videos na tungkol sa usaping ito. Na nagpatayo ng bahay o kaya nagtanim ng mga halaman doon sa lupa ng ibang lupa, okay? At ayun nga, gusto nang paalisin, paano yung mga tanim, no? Paano yung mga tinayong bahay, katulad nitong may sumulat po sa atin. Okay? So, ang batas kasi natin, una, kayo ba ay matuturing na builder in good faith? Builder, nagpatayo. Yung ba namang may-ari, may ituturing din na landowner in good faith or in bad faith din. So, ang batas kasi po natin, tingnan po natin, ang pag ikaw ay nagpatayo ng bahay, doon sa lupa ng may lupa. At ikaw naman ay binigyan ng consent ng may-ari ng lupa. Okay? So, you are deemed to be considered as builder in good faith. Okay? At ganun din po yung may-ari. Pareho kayong in good faith. Okay? Ganon. Kasi karapatan ng may-ari naman na sinong pwedeng mag-possession doon sa kanyang lupa. Okay? Ngayon, so, dahil kung pinayagan kayo, presumably, at siyempre, kinuha po ninyo ng tax declaration certificate. Ang kinuha ninyo ay, of course, yung sa bahay lamang. Huwag po ninyong, sa yung iba, nagkaroon ng misinterpretation na ang magkaroon ng tax declaration certificate ay yung may-ari lamang ng lupa. Hindi po. Ayon po sa ating batas, pag kayo ay nagmamay-ari ng anumang istruktura, halaman dun sa lupa, lalo na kung iba naman yung nagmamay-ari ng lupa, kay obligasyon ninyo na kumuha po ng tax declaration certificate doon sa bahay o sa mga halaman na inyong naitanim. Kasi dito po ay binabase rin yung tinatawag nating real property tax o buhis o yung amilyar. So kung nagbabayad kayo at saka nakaposesyon kayo doon sa lupa, these are all indications na kayo ay, at saka matagal na kayo doon, kayo ay maituturing na builder in good faith. So, ngayon, kung kayo ay may tuturing na builder in good faith, sa ilalim ng ating Article 448 ng ating Civil Code, na kung saan ay sinasabi dito, take note mo, itong sinasabi ng batas. And under Article 448, the builder in good faith can compel, can compel the landowner to make a choice between appropriating the building by paying the proper indemnity or obliging the builder to pay the price of the land. So meron pong karapatan yung
builder in good faith para i-compel, pag sinabing compel, igiit po, no? Obligahin yung may-ari ng lupa na mamili siya ng dalawa niyang opsyon. Dalawa lang, okay? Hindi pwedeng pareho. Either, no? Either, sabi dito ng batas, ay bilhin niya yung bahay, okay? At bayaran niya. Or bayaran ng may-ari ng lupa, yung builder, no? Bayaran niya ang presyo ng lupa doon sa may-ari. Yun ang obligasyon ng ang karapatan ng builder in good faith. Pwede niyang i-compel yung may-ari ng lupa na bayaran yung kanyang bahay, or pwede din niyang bilhin yung lupa na kung saan nakatirik yung kanyang bahay. So yun po ang magiging basehan po ninyo yun, kung paano ma-settle po ang inyong kontrobersiya between the landowner at saka yung builder in good faith. So at least alam na po ninyo yung batas, So kailangan kung kayo ay builder in good faith, sa tingin ko naman sa sulat po ninyo, lalo na kung meron kayong tax declaration certificate at nagbabayad kayo ng amilyar o buwis, no, sa gobyerno, sa local government, ay kayo ay maituturing na builder in good faith. And then, so ang inyong karapatan, ayon sa Article 448 ng ating Civil Code, no, ay you can compel the landowner to make a choice between appropriating the building, yung bahay po ninyo, at pag sinabing appropriating, bayaran po kayo. Or, you can oblige the landowner, okay, na bayaran na lang ninyo ang lupa. Lalo na kung ang halaga ng lupa naman ay, o ang inyong bahay ay mas mahal pa, no, doon sa halaga ng lupa. So yan po ang ating tatandaan, dalawa lang po, no. So ngayon, ang option, either ng option ng builder in good faith, okay? So ito'y nakarating na po sa ating Korte Suprema po to, ang kasong po ito, no? Sa kaso po ni Niloy Briones versus Macabagdal, Fe Macabagdal and Vergon Realty Investment Corporation, GR number 150666. Ito po decided po noong August 3, 2010. So yun po ang pagbabasihan ng inyong karapatan. So dito alam na ninyo ngayon ang inyong karapatan, no, sa ilalim ng batas. You are now tinatawag nating will equip na makipag-usap po sa kanila, no? Kung kayo ba ay dapat na alam nyo kung saan kayo tatayo, no, sa ilalim po ng batas po natin. But of course, wala pong substitute kung makipag-compromise settlement po kayo. Una kasi po, pagpupunta sa korte, no, lahat po dinidiscourage ko, no, magpunta sa korte dahil magastos po, stressful po yan. That means you have to secure the services of lawyer, maabala po kayo, stressful po yan, no? So, but anyway, yung pagpunta nyo sa korte is last resort na po yun, no? Lalo na kung ang inyong karapatan ay hindi na ginagalang po ng ibang tao. So, I hope nasagot po natin, no, ang katanungan sa atin ng ating subscriber, viewer na sa episode na ito. Bago tayo magpatuloy, no, kung kayo ay baguhan pa lang sa channel po natin at hindi pa kayo nakapag-subscribe, hindi naman po siguro kalabisan pag ako po hihirit po sa inyo ng isang click lang po, no, subscribe, share, and like po. Napakalaking bagay po yan, no, upang matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya, na ma-reach out pa natin ng ating mga kababayan, no? Maaring sila ay mga kaibigan po ninyo, kapitbahay, kamag-anak ninyo, kakilala ninyo, at sila din po ay makapag-relate dito sa ating pinag-usapan. At for all you know, ay mga pinag-usapan natin dito ay applicable din sa kanilang situation. So nakatulong na po tayo at nakatulong din po kayo in the process. Sabi nga natin, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. And of course, makiklik din po yung
yung notification bell upang sa ganun pag may mga update po tayo, no? Wala po kayong mamimiss na episode. So bye for now and I hope to see you again in the next video po natin. God bless. Bye-bye.